itong mga itatopic niya, intermittent fasting. Ito na po ang ating magaling na coach, Coach Jan Castañeda. Ikaw na po. Hello everyone, magandang umaga po sa inyong lahat. So ako nga pala si Jan Castañeda, from Malate, Manila. So dati po medyo malaki-laki po tayo. Tapos aksidente ko po nakakilala ang Herbalife 8 years ago. At dahil po sa nutrisyon na nakuha ko sa shake, unti-unti tayo nakapagbawas ng timbang at dahil dyan, gumanda-ganda rin ang pakiramdam ko. Kaya salamat po sa Herbalife, tuloy-tuloy po ako. Bukod po sa aloe tea and shake, ayun po, ang favorite ko rin po, yung vitamins and minerals at saka yung fiber and herb po natin. Okay. Dahil nga sa magandang resulta, marami pong nagsunuran at yun, tinulungan na po natin sila at ayun, nakakatulong na po tayo sa community. So this time around, mag-discuss po tayo ng isang medyo nauusong topic ngayon. Yan po yung tinatawag nating intermittent fasting. So isa po yan sa mga fad diets na ginagawa ng mga taong ngayon. So, i-discuss natin in detail kung ano ba yan, maganda ba siya or hindi, at kung ano-ano pang pwede natin gawin. Okay. So, para po dun sa mga hindi nakakaalam sa intermittent fasting, siya po yung may pattern po na nag-alternate po tayo ng time na nagfa-fasting. Usually may naririnig kayo, kunwari ngayong araw na to, 8 hours siyang hindi kakain. Sa susunod na araw, 16 hours naman siyang hindi kakain. Yung iba naman, every 12 hours lang 12 hours lang kakain, tapos yung iba 12 hours din hindi kakain. So, discuss natin further yan. So, ang intermittent fasting ay nag-i-involve po ng voluntary. So, voluntary meaning tayo po ang kusa na ay nagfa-forgo or nagde-delay po tayo ng meal para ma-achieve natin yung specific na metabolic benefits. Ang nangyari po dyan, yung mga nagda-diet po, usually nag-skip ng meals or nagfa-fast para mabawasan po ng timbang. Tandaan po natin yung ganito pong way ay hindi po gumagana na maayos dahil kasi madali po tayong magutom at madalas po nandyan po yung mga cravings at saka napapagod po tayo sa hindi pagkain. Kumbaga hinahanap po ng katawan natin. So, pwede naman po i-incorporate ang intermittent fasting doon sa next slide sa healthy diet at saka mga exercise regimen. Ang intermittent fasting, pwede po siya mag-promote ng sustainable weight loss by cutting down calories. So yun yung yung low calorie na intermittent fasting na tinatawag even after dinner. So kanina po actually medyo na-explain na doon sa value of healthy breakfast pero medyo i-review lang rin natin dito. So, a regular schedule po of not eating after dinner fits the normal human pattern of not eating at night. Bakit po? Okay, tandaan po natin kapag tayo ay natutulog, nag-intermittent fasting na po ang katawan natin ng 6 to 8 hours or depende po kung gaano katagal po tayo matulog. Ang body po kasi natin nakadesign na dapat pakainin natin ng every 3 hours. Okay, so pag sinabing kain, small frequent meals po yan, hindi po lamon bawat So, yun po yung disenyo ng katawan natin. So, pag natutulog po tayo, nag-intermittent fasting tayo. So, okay po yung ginagawa nung iba yung let's say yung sinasabi nilang before 6 or before 7 na yung last meal nila is yun nga sa gabi 6 or 7 p.m. tapos mag-skip ng 12 hours habang tulog tapos diretso rin po kain doon sa 6 a.m. or 7 a.m. So medyo normal pa rin po yung healthy
pattern of eating and fasting kumpara po doon sa inaano po natin na yung extreme po yung 16 hours, 8 hours every other day. Okay? So doon naman po tayo sa next. Fasting for fewer hours, isa po yung behavior na kaya nating i-support ng ating body. Tandaan po natin, kapag masyado pong matagal yung yung pagfa-fasting, ang nangyayari, usually yung mga nagda-diet na yan, nadadagdagan po ng craving sa katawan. So, in other words, lalo pa tayong kakain, mas nag-a-add pa tayo ng 600 to 700 calories at least. So, ang tendency po, lalo pa tayong bibigat dahil kasi mas marami pang calories ang dinadagdag natin sa katawan. So, ayan po. So, doon po, longer term fasting po, doon sa next slide, magli-lead po siya sa lean body mass. Tandaan po natin, like most of yung mga iba't ibang trends, di ba may iba't ibang fad diets na i-discuss sa mga ibang araw, taking it to the extreme po ay napaka-damaging po sa ating mga cells or sa ating katawan in general. So, extending po fasting to 16 hours or even fasting 2 days each week, magre-reduce po yan ng time para yung body natin ay makuha yung mga importanteng essential nutrients. So, magkukulang pa tayo ng essential nutrients at saka yung enough protein po na kailangan ng katawan natin every day para ma-maintain natin yung body, yung muscle at saka bone mass po natin. Okay. So, again, lagay lang po natin sa tama yung pagfa-fasting po natin. At most 12 hours lang po tayo. So, of course, finally doon sa ating last slide, ang intermittent fasting po hindi okay. So, balanced nutrition po and healthy active lifestyle, kailangan po yan para makuha natin ang best shape natin. So, kaya nandito po at ang mga coaches ninyo para tulungan po tayo sa mga kailangan nating gawin. So, intermittent fasting, napaka-healthy way to organize your eating schedule as long as you make it part of your balanced nutrition and healthy active lifestyle, which is tinuro rin kanina. Okay, so pero ang intermittent fasting sa last slide nga pala ay hindi para sa lahat ng tao. Doon po sa susunod na slide. So, bago tayo mag-intermittent fasting, tanungin po natin ang ating mga doktor or physicians. Dahil kasi, baka kasi meron kang condition na hindi angkop para dyan. So, ito po yung mga ibang tao na hindi advisable na mag-intermittent fasting. So, yung kabataan po, hanggat hindi pa po tayo 18 years old pataas, iwas po tayo sa intermittent fasting. Dahil kasi baka may mga certain nutrients na ma-miss tayo for our growth po, which is very important, growth and development of our body. Okay, of course, doon po sa mga buntis at saka yung nagpapa-breastfeeding pa, iwas rin po tayo sa intermittent fasting. Tandaan natin, kailangan natin ng additional nutrients para po doon sa ating baby. Okay, doon naman po sa mga may sakit, or lalo na yung mga may diabetes or blood sugar problems, iwas din po tayo dahil kasi ang iniiwasan po natin dito ay yung mga sudden spike and drops po sa ating So, tendency po pag sa mga diabetic, napakadali pong magutom. Pag bumaba ang blood sugar nyo, baka himatayin pa kayo. Okay. And of course, doon po sa mga may history na may eating disorders, iwas din po tayo sa pag-intermittent fasting. Mas importante po, yun nga, again, follow yung mga advice ng mga coaches natin at yung small frequent meals, 5 to 6 times a day.
Okay, so ayan po ang summary ng ating intermittent fasting. So sa next few days, marami pa po tayong matututunan sa ibang mga coaches. So once again, thank you very much. Yes, thank you, Coach John. Brief but lots of information provided ang ating topic for today. So more or less, ang dami po nating natutunan. So hindi naman